Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel, Ame from Japan, Kabayan Scorpio. This reading is for you. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, maraming salamat po. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gustong makuha natin, all the details is nasa baba ng video na ito. This is a general reading, Kabayan Scorpio, kung siyempre naputo lang ating video at itapon ang hindi sa iyo. Aring ito isa vice versa, aring energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo. Dali lang anak, nangyayari or mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakan natin ang ating isipan, napakarami yung energy sa mundo ito, kaya hindi ito basta-basta magre-resonate sa inyo. Wow! Wowie! We have the clover. Congrats! Okay, we have the clover. May mga, meron kayong mga sitwasyon na opportunity man yan. Kung there's an opportunity, ako nakikita sa inyo, maaari may mga gusto kayong gawin na isang opportunity, trabaho man yan, work, creativity man yan, or something, ako nakikita to, magkakaroon siya ng blockage, no? Kasi there's a blockage. No? May mga small happiness ako na nakita sa inyo. Siyempre, there's a chances pa rin ako na nakikita na maaring malakpasan nyo itong obstacle na to or blockage na to, no? Sa nakita ko dito. And then, sinasabi rin dito na may mga lucky naman daw. Kasi maybe there's a person here na susuporta sa'yo when it comes dito na makamit mo itong achievement or opportunity na to or lucky na to, no? Baka may susuporta sa'yo na isang tao na malapit sa puso mo or vice versa, no? Sa nakita ko ito. Nandito rin yung sitwasyon na nakikita ko dito na may mga gusto kang gawin sa buhay mo. Kaso, dito nga, magkakaroon nga daw ng delay kasi may blockage sa dadaanan mo, no? Sa nakita ko to. Kasi nakikita ko rin dito, this is a challenge, no? Para makamit mo yung mga opportunity o yung mga happiness mo in life, no? Sa nakita ko dito. Meron din na enemy, ako nakikita dito at may matigas ang ulo. Sinasabi dito. Also, there's a hope naman. There's a hope, ano? Maaring manggagaling ito sa tulong ng isang tao sa nakikita ko dito. No? Andito rin yung situation na para kang sumusugal sa isang bagay na ang hirap mong labasan. Alam mo 'yon? Ganun. Parang because the blackness, parang sumusugal ka sa isang bagay na parang ayaw mo na, ganyan. Kasi gusto mo na ng happiness. Ganyan. No? Gusto mo na ng gusto mo na ng panimula sa nakita ko dito. Yan. Pero iba sa inyo magkakaroon daw ng delay pa yan. Kumbaga may konting delay. Ako nakikita. No? Tingnan natin. Dali lang anak. Anong energy ni Scorpio? This week. Maring may crush ka ba or may nakaka-crush sa'yo? Parang you giving love with someone, ang nakita ko dito, or someone want ng love mo. Energy mode this week is the Nine of Cups. Ano po ang parating sa kanya? Kay Scorpio. Days of Pentacles. Ito na to, yung opportunity. Ano ang dapat iwasan ni Scorpio? The World. Universe, kamusta ang love ni Scorpio this week? Kamusta ang love ni Scorpio this week? Ang dali lang anak, magulo daw. Bigla ko nakita magulo. Nakita ko kasi magulo eh. Di ba? Magulo daw. Advice po kay Scorpio this week. With the Nine of Cups. Bakit Nine of Cups ang energy niya this time? Okay. Yan natin. Ano yun? Ang energy mo daw is pag-aralan daw yung mga sitwasyon na mga gusto mong gawin sa buhay mo, no? Kumbaga, ano ba yung gusto mong mangyari? Ganyan.
kailangan mo rin daw magsalita, ang sinasabi dito, and huwag ka daw magpaloko. Maging totoo ka rin daw sa sarili mo, huwag ka magpanghinaan ng loob. Nakikita ko sa sa'yo is, it's more on failure. There's a losing of something na, alam mo yun, I think nawawalan ka ng pag-asa sa mga gusto mong gawin sa buhay mo this time, no? Sa nakikita ko, nagkakaroon nga ng delay and blockage sa'yo. Sa nakita ko dito, may mga gusto kang gawin sa buhay mo actually, kaso nagkakaroon dito ng delay. And hindi ko alam kung ikaw mismo nililinglang mo yung sarili mo or may tao na nangliling lang sa'yo. Ang energy mo this week is panghihinaan ka raw ng loob. Panghihina ng loob or mapanghihinaan ka dahil may mga gusto kang gawin na maaring hindi mo pa siya magagawa this time. Magpi-fail pa siya. Tsaka sinasabi dito na kailangan mo daw mag-research or sa iba sa inyo kung may mga papasukan kayo isang bagay, mag-research ka muna. Tsaka huwag ka daw magpalinglang. At huwag mo din daw linglangin yung sarili mo. There's a disloyal person ako nakikita dito. At tsaka yung yung iba sa inyo is low of confidence, ako nakikita dito. May nag-aaral? Nag-aaral ka ba or may anak ka na nag-aaral? May nag-aaral ako nakita. Pag-aralan mo, huwag kang daw maging mahina, no? Huwag kang maging mahina dito. Sa nakita ko dito. May nakikita rin ako dito na hindi ko alam kung ikaw or may malapit sa puso mo bata o mas bata sa'yo na na kailangang i-care or a mother figure, ganyan. Parang a mother figure ata yun. Para kailangan daw ng care. Kailangan ng suporta. Parang may sakit siya ang nakita ko dito. Hindi ko alam kung sino yun sa'yo. Bakit ang parating sa kanya is the Ace of Pentacles? Presyon. Sandali lang anak, eto na, nangangatid na naman ako sa'yo. Bakit ang parating sa kanya? Parating sa'yo, challenge. About what? About ano yan? Okay. Ang parating sa iyo this time is a challenge. Para may bibigyan ka ata ng pera? Para may sinusuportahan ka ba? Merong isang foundation na medyo nawawasak na or hindi siya actually matatag sa nakita ko dito. Andito na rin yung parating sa iyo is maybe may tutulungan ka o may bibigyan ka ng pera. Ganyan. Na tao na ang nakikita ko kasi dito kung ikaw is tumutulong sa isang tao, hindi ko alam kung asawa mo, magulang mo, or karelasyon mo. Kasi someone also want to commit. Pero ang nakita ko dito, hindi siya good foundation. Kumbaga, ayaw mo rin nitong commitment na to, no? If you have a commitment sa isang tao, nakita ko dito, may tao kasi dito na maaaring nagkaroon ng breakup sa iba. And you're starting a new beginning in your life, no? Sa nakita ko dito. Andito rin na maaring iba sa inyo is may mga bagong trabaho na o may mga bagong kayong umpisahan or meron ng may bagong panimula sa inyong buhay this time, no? Sa nakikita ko dito. Maaring yung dati yung dati yung pinanggalingan is maaring hindi ka na doon, no? Maaring naiba ka na ng situation, maaring bagong trabaho o bagong department, ganyan. Something ganun ako nakikita. Magkakaroon ka ng, yun ang parating sa'yo, pagbabago sa position mo sa buhay mo this time. And nakikita ko rin dito, iba nga, magbibigay ng support or pera or tulong sa isang tao na, bakit kaya may nakita ko, hindi ko alam kung karelasyon mo siya o malapit to sa puso mo, nahandyan siya sa'yo kasi kailangan ka niya, not because, also ikaw din naman, hindi mo naman siya mahal. Hindi dahil sa pagmamahal dahil sa kailangan ka niya. Mahalaga ka sa kanya kasi kailangan ka niya. Siguro kasi binibigyan mo siya ng pera. Diba? Yan
o nakakahingi siya sa'yo ng suporta. Sa iba naman sa inyo, siguro dito kayo sa you're taking a risk, no, sa mga pangarap mo sa buhay mo. Magkakaroon ka na daw ng desisyon or magkakaroon yan ng pagbabago sa buhay mo this time. May bagong panimula ako nakikita kasi. Oh, may bagong panimula na. And this time daw, yung bagong panimula na to is magkakaroon na daw ng balancing, kumbaga. Magiging okay na siya. Siguro, mag-iiba ka na ng decision mo sa buhay, o kaya kung nasa trabaho ka, maaring mag-iiba na yung ano ba to? Ano ba, nandito ka sa department na to, malilipat ka sa department na to, ganito. O kaya isa ba naman is bagong trabaho, bagong pagkakaperahan, ganyan. O kaya naman iba naman is maaring natapos ka na sa pag-aaral mo. Halimbawa, nag-aaral ka, di ba? 1 year na lang, tapos ka na. Ganyan. Kumbaga, after a month or a week, a month, or a year, no, nakita ko dito is may bagong panimula sa iyo. Sa iba sa inyo ha, sa iba sa inyo. Para dito na yung tutuparin mo na yung mga ano mo, yung mga pangarap mo sa buhay mo this time. Tingnan natin, dapat mong iwasan is the world. Bakit? Wala. Dali lang, anak! Anak, baba ka muna doon. Kay ate. Dali. Tawag ka ni ate. Anak, doon muna. Ayun na anak ko isi. Baba ka muna doon, bibi. Tapos na yan. Anak, natataranta ako kay ate mo eh. Okay. Iwasan mo daw yung sitwasyon. Kumbaga, kung alam mong hindi para sa'yo, hindi para sa'yo. Huwag mo na lang ipagpilitan, no? Kailangan mo daw isipin din yung sarili mo. Huwag kang magtanim ng sama ng loob. Iwasan mo yung mag-isip na talunan ka. Huwag mo pagsisihan yung mga nangyari kasi nangyari yon. Kasi kinakailangan. At ang taas ang gumawa nun. Okay na kung kumbaga umiwas ka sa mga conflict, kailangan mo na ngayon is mag-transform, magbago, and make a new beginning sa buhay mo. Isipin mo rin yung sarili mo, okay? Kung nasaan ka man, kung hindi kayo nagkakasundo ng partner mo, i-let go mo na, sinasabi dito. Kasi, hindi sinasabi rin naman na hindi kayo compatible. Sinasabi ito, kung maaari nagkaroon ng paghiwalay, it's okay na, pero huwag kang maging sadness. Huwag kang magsisi dahil wala kang kasalanan. Nangyari yun talaga kasi kinakailangan. Kailangan mo na ngayon is isaayos yung sarili mo. Kailangan mo uli na mag-start ng bagong buhay mo. No? And to move on, let go. No? Ang nakikita ko dito. And the cycle, finish the unfinished ang sinasabi dito. I-achieve mo ngayon yung mga manifestation mo ay yung mga desire mo sa buhay mo. Iwasan mong malungkot. Isipin mo yung future mo. Sandali lang anak, baba ka muna bibi doon. Baba ka muna kay ate. Kawawa naman yung puti ko, pinapalayas ko dito eh. Ang tingnan natin Queen of Swords. Ang iyong tandaan mo, love is sa lahat ha. Kapatid, magulang, ikaw, sarili mo. Okay. When it comes dito sa love, is magkakaroon na kayo ng pag-uusap or magkakaroon ng decision making dito na wala nang pakialamanan sa isa't isa. Or maaring someone dun hindi ka na kinikare. Ganyan. Kung wala kasi yung love, no? Wala yung love eh. Wala kasi akong love na nakikita actually. Yan. Magkakaroon, when it comes dito sa love, is magkakaroon man ng pagsasaayos or magkaroon man ng pag-uusap dito is nakikita ko is there's no love. Maaring magkakaroon ng separation, no? May mag-i-end sa buhay mo this time. Scorpio. May mag-i-end. Kumbaga, dito na rin yung sitwasyon na may mga malalaman ka ng katotohanan and you are starting a new beginning or you are starting a new journey in your life this time. No? Ang nakikita ko dito in a week or in a day or a month, ako nakikita dito na maaring may babae na makikipag-usap sa iyo. Maybe this person is a mother figure. Ako na nakikita dito.
and or kapatid mo, o nanay mo, o kaya ganyan. Maaari may pag-uusapan kayo na related ang decision making. Ako na nakita. Maaaring kaibigan mo siya, ganyan. Maaari may mga makikita na dalawa kayo, 1, 2, 5? 5 kayo? 4 to 5. Tama ba? 3, 4, 5. Maaaring ganun. Magkikita. No, maaring sa iba sa inyo ganun, 3 or 5 mayan o 4 mayan nakita ko dito. And then, ang nakita ko dito, yung pag-uusap, may mga pag-uusapan din kayo na, bakit may puot? May taong galit eh. May tao na ayaw magparaya. No? May taong ayaw magparaya. Magkakaroon ka talaga ng blockage. Sana hindi magkaroon ng delay sa'yo this time. No? Kasi may blockage ako nakita. May sitwasyon na baka mapigilan ka. Baka kakausapin ka ng tao na to na pigilan ka na ayusin nyo na lang ang lahat. No, baka ganun. Patay na. Hindi ka na nakaalis. Sa trabaho mo yan o sa relasyon yan. Tingnan natin. Bakit po 8 of... Eto na anak, tapos na tayo. Bakit 8 of Sword ang advice universe? Ano yan? The world again. Meron ka bang ano? Nagpa-alis-alis ka ba? Or may travel ka? Okay. Ang advice sa'yo is, sinasabi to, you need to release or escape sa isang sitwasyon na alam mong natatrap ka. You are not a victim. Huwag kang ma-frustrate. The choices is always available para sa'yo, no? Kailangan mo huwag kang magkaroon ng doubt, no? Hindi yun. Magplano ka sa future mo. Kumbaga, mag-focus ka para ma-achieve yung mga manifestation and desire mo sa buhay mo, ganyan. Kumbaga, ano ba ito? Finished and unfinished, no? Try to develop yung sarili mo, slowly but surely, na mag-focus ka and mag-dedicate ka sa iyong mga goal this time. Start to create again yourself in a new you or a new situation. Yun yung nakita ko dito, no? And give effort and kailangan dito ng progress, no? Sa mga sitwasyon. Huwag kang magpakulong sa isang sitwasyon. Huwag kang magkaroon ng self-imprisonment and huwag mong isipin na walang pag-asa. Kasi we have the world, di ba? The last card in the tarot card, talaga na lahat pagdadaanan mo para maging matatag ka sa buhay. Ang kailangan mo ngayon is to develop yourself, to develop yung situation, and be dedicated to your goal. Kailangan sa'yo is improvement, also grounded, and calm. Maging kalma ka lang and still, okay? Ang sinasabi dito, and sa ngayon daw is be practical, no? Maging practical ka. And patience, syempre, patience sa lahat ng bagay this time. To develop yung mga sitwasyon mo this time. Lalo na ikaw din, ganun. No? Arigatou namaste, God.